Ayan, isang mapapalang araw po sa inyong lahat, mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi, mga idol. So, another property for sale na naman pong ipapakita po namin. Dito naman po sa bayan po ng Ramos, lalawigan po ng Tarlac. So, ito po ay nakaalong National Highway. Ayan po, National Highway. Ito po yung way na papunta po sa town proper po ng Ramos. Mga ilang, siguro mga isang kilometro po siguro, isa't kalahating kilometro po ang layo po niya. So, ito na po yung property na binibenta. Ito po ay rice field po siya, pero pwede natin i-convert into commercial property. Or sa mga naghanap po ng pang subdivision po dyan, baka ito na po yung nahanap nyo. So ito po ay mayroon pong presyo na 1,500 na po per square meter. Ito ay, ilan yung area na? 7 hectare boss? 7 hectare. So ito po ay 7 hectare po. Sabihin natin yung 7 hectare po more or less. Para kasi di pa tinatanong namin kanina, pero sabi naman po nila sa amin, yung mga source po namin ay 7 hectare po. So meron po siyang frontage po na siguro na sa mga 100 meters mahigit po. Simula po dito sa pader na to. Ayan. Simula po sa pader na to hanggang doon pa po yan. Pader din po sa kabila. So nasa mga 100 meters po yung kanyang frontage estimate po namin. So as you can see po, kung nakikita niyo po na may mga poste na po dyan ng kuryente tsaka mga internet at sigurado po nakanawasa po ito. At ang maganda po dito, malapit lang po yung Ramos exit po sa T-Plex. Siguro na sa mga wala pang 1 kilometro nasa Ramos T-Plex ka na. So mga ilang metro lang po ang layo po niya sa Ramos T-Plex. So ito po yung way po niya, papunta sa Ramos T-Plex, papunta po sa Paniki Tarlac, papunta po sa Walter Mart, mga ganyan, papunta po sa Jollibee, McDo, mga siguro mga 3 kilometro lang po ang layo po niya, o baka wala pang 3 kilometro. So itong mga kasama ko po, yung mga source po namin, tinuturo po nila sa amin yung boundary po nung 7 hectare. So dito po nila tinuturo sa part na ito. So sa boundary, ayan, dyan yung boundary, diretso. Diretso. Siguro dito hanggang sa poste, diretso po yan. So nasa mga 100 meters po ang kanyang entrada. So ito pong property na to ay, ulitin ko po, 7 hectare. At ito po ay meron pong presyo nga po na 1,500 square meter. At may mga kabahay na rin po dyan. Pero ang sabi naman po sa amin ay mga caretaker lang daw naman po yan. Sabi naman po ng mga source po namin. So aalis po sila kung sakaling meron po bibili sa property na ito. So sa drone video na lang po namin i-highlight kasi sigurado po mahaba po ito. Ayan. Tignan nyo po, 4 lane po yung kanyang highway. So may mga malapit na rin po mga establishment po dyan. School po yatin ewan ko lang kung elementary o high school po yun or college po na school. And then ayan po, siguro estimate ko baka hanggang dun pa po yan. So may mga kakahuyan po doon sa bandaron pa po. Ayan. Paano daw to? Okay. So patag po. Ay, yun ba? So puntahan po namin yung ibang part. Sabi naman kasi nila matatapang daw yung mga aso. Matatapang yung mga aso, boss? Ha? Ba't may hawak kang kahoy? Boss, yung mga aso dyan hindi nangangagat, nananapak daw. Iba yung mga aso dyan nananapak. So ito po ay punta na lang po namin yung ibang part na pwede namin mapuntahan. Dahil yun nga po sabi ko ay mahaba po ito, tsaka bukid po siya. Kaya yung drone video po yung maghahatid po sa inyo. Bakit nyo ganun yung isang aso? Tatapong ng mga aso, boss. Dito tayo, boss, dito. So meron pong deep well po dito. May deep well. Ayan. Tapos yung mga aso, matatapang yung mga aso. May mga buko rin po. May mga buko. Ayan. 1, 2, 3. May isang puno ng mangga. May kamatsili. At mayroon yung bulak na puno. Tapos ano pa yung mga dito. May mga ipil-ipil. So ito po. Ayan. Yung opo. So ano po, may kambing doon pero hindi kasama sa bentahan po yon. So ito po ay hindi ko na mapuntahan yung ibang part
Dahil bukid na po kasi dito sa likod, bukid na po siya. Kaya sa mga kabili po ay sa mga pwede pong ano to, pwedeng gawing warehouse or pwedeng gawin pong mga subdivide po na property. Pero tatanong pa natin sa seller kung kasi iba-iba yata eh. Maganda yung business dito. Maganda subdivide to sa benta ng per lot. Pero syempre, ang gusto po ng may-ari siguro dito, baka cash po ang gusto ng may-ari po dito. Pero itatanong pa rin natin kung pwede sa terms. Pero lahat naman po ng mga binibentang property namin, ay ng property na binibenta po namin ay ang gusto po ng mga seller ay cash basis po sila. Ayan. So meron pong sell site po doon, no. Ayan. So kung may katanungan po kayo regarding sa property na ito, tawag na lang po kayo sa akin. Siguro estimate kong inaani nito pag 7 hectares, sabihin na natin siguro nasa mga 700 kaban din po siguro. Ayan. At hindi ko lang po sure kung irigid siya. Boss! Okay. So ano yun, boss? Ayan po. So itong mga kabahayan daw po na ito ay aalis daw po sila. Yung mga nakatira po dyan, aalis daw po sila in case daw po or kung may makibili daw po sa property po nito. At ayun naman po sa source po namin yun. Sila nanay po, sila yung source po namin dito sa property po na ito. Ayan. So may kabahayan din po dyan sa part na yan. Malaking bahay, oh. Okay. So kung may katulungan po kayo, tawag lang po kayo sa akin. Ayan po. So kung mag-viewing po kayo, mag-schedule lang po kayo ng viewing para masamahan po namin kayo dito sa property na to. So pabalik na po kami sa highway. Pinakita lang po namin sa inyo yung ibang part na kaya namin puntahan dahil yung rest po talaga yung drone video na lang po magpapakita po sa inyo. So may nawasan na rin po dito. Ayun, nawasa. At may mga puno ng saging, may akasya. Ewan ko lang kung saan po yung akasya. So siguro po nasa sa inyo po yan. Kung sakaling nagustuhan nyo itong property na to at nabili nyo na at kung gusto nyo i-relocate po sa amin kasi medyo direct na po kami, nasa sa inyo po yan kung ano nyo po decision nyo po. Ayan. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.